tumatakbo siya ngayon. Pero sabi niya, hatchet job daw yung ginawa ko sa kanya. Ganun talaga eh. Sa lahat ng mga lalawigan, sinasamahan ko ang ating mga kandidato. Taas no kung humarap sa inyo sapagkat si Erap ay walang kasalanan sa bayan. Huling bahagi ng gabi ang talumpati ni Erap. Ibinandila nito sa mga taga-Benguet ang mga proyektong ibinigay daw ng kanyang panguluhan. Ang dami ko nabigay sa inyo, bilyon-bilyon. Pero siguro sila ang 30, sila ang 0, ang pwersa ng masa ang 13. Nang matapos ang talumpati, yon ang naghudyat ng pagbaba ng tilon ng rally ng puwersa ng masa ng gabing yon sa Benguet. Sa likod ng entablado sana dadaan si Erap, pero kinuyog siya ng media at dinumog ng mga taga-Benguet. Alam naming masama ang loob ni Erap sa aming programa, kaya pinalapit namin ang correspondent na alam naming hindi siya makakatanggi. Unang tanong ni Ann sa dating Pangulo kung bakit sa tingin niya tila nananatili ang hatak niya sa masang sinasabi niyang nagluklok sa kanya noon sa kapangyarihan. Nakikita nila yung mga sakit ko sa kanila. So, there's no magic. They could see my sincerity. Fulfilling my promise to them. Since I was a mayor, a senator, and vice president. And even now, as a president, halos lahat ng mga pinangako ko, unti-unti kong natutupad. Like here in Benguet, I did so many projects here. How do you think the media has treated you, especially now, after everything that has happened? Lalo na po kami, ABS na po. Lalo na kayo? Kayo, number 1 ang happy sa akin. Hindi ko malaman kung ano nagawa ko sa ABS-CBN. I think it's also responsible. We have also, every TV station, every media has its own responsibility. Huwag naman always giving information to the people, trying to really spin always the bad side of a person. Wala na good side, puro masama na lang. Now, sir, looking back, is there anything that you'd have done differently? No, I think I've done the same. Everything on Yes. You don't regret a moment that has happened in the past 2.5 years? All the only regret is that, well, it's maybe because I avoided bloodshed and violence, so I have to sacrifice to step down. Bago kumalasian sa makapal na taong nag-aabang sa pag-alis ng dating Pangulo, huling tinawaran ni Erap ang klase ng hustisyang umuusig daw sa kanya ngayon. Any man who is accused must be given a day in court. Me, as president, I was not given a day in court. Nandun kayo sa Nandun ako nang pagbaba niya galing stage pagkatapos ng rally. Ang mga tao naglalapitan kay Erap. Erap talaga, ang feeling nila nakakausap nila yung presidente, very accessible sa kanila yung presidente. Si Erap naman, nakikita mo sincerong nakikipag-interact doon sa tao at talaga sila namang hinahanap pa rin ng tao sa isang leader eh. Bukod sa nalalapitan, bukod sa yung perception na mabait itong presidente na to, yung presidente marunong magpatakbo ng bansa. Yung tingin ko, kontradiksyon nga ng Pilipino eh. I think okay sa kanila, they expect our leaders to live it up, no? Na hindi sa kanila masama yun. Mansyon, magagarang kotse, mahuhusay na pananamit. Kahit yun, click sa mata. Sensitibo itong question na ito, itong tanong nito. So, ano tingin niyo, bobo nga ba ang botante Pinoy? Palagay ko, depende kung sino yung tatanungin mo eh. So nakita nga natin kung sino pa yung nangongolela at siya pa yung may ilusyon o paniniwala na nag-iisip para ng botante yung Pinoy. Katulad ni re-electionist Senator Juan Clavier, isa yan sa mga nangunguna sa survey, di ba? Pero para sa kanya, half-half lang. Ako, hindi yan ang iniisip ko eh. Ang alam
alam ko, mura ang walis dito. Tara, bili na tayo. Wala na tayong ma-interview, Jim. Patay ka kay Ping Lacson. Patrick, yung camera mo. Sinubok lamang po naming biruin ang isang seryosong istorya. Sinikap naming pagaanin ang mabigat na kwentong politika. Pero hindi po kami mga payaso at hindi rin kami politiko. Kami po ay mga correspondents lamang na nagdaraan. Paslit pang bata si Edwin de la Cruz ng San Roque, Southern Leyte. Sa mura nitong edad ay nasangkot na siya sa kilusan ng New People's Army. Narito ang kwento ni Correspondent Ann Torres sa muling pagiging bata ng dating batang rebelde. Ang sarap maging bata. Simple lang ang buhay. Makakain ka lang, makapaglaro, okay na. Ngunit may ilan, ninakawan ng pagkamusmos. Imbes na ang pag-aralan ay arithmetic, pag-assemble ng baril. Imbes na makipagtaguan sa takip silim, tinugis ng mga sundalo. Ito si Edfu de la Cruz, alias Aram, batang NPA. Ang layunin namin ay makibaka para maahon ang masa sa kahirapan. Matapos ang isang taon, eto si Edfu ngayon. Mga kapwa bata ang kapatintero, hindi na mga balan ng militar. Hindi ko nila kanang di nimo surog pagkanti kay bata pa mo mutabang sa mo sinyong nanay o gusto mo maginti ni kadako na laman. Ito ang Macrohon, Southern Leyte. Sementado ang mga kalye pero tila yun lang ang bakas ng modernong buhay. Karamihan ng mga taga rito ay mangingisda o kaya'y magsasaka. Asenso ng maituturing kung may kamag-anak na makapagtrabaho sa Maynila. Karamihan, dito na lang tumatanda. Nang bumagsak ang presyo ng kopra, lalong naghirap ang mga taga rito. Naging kaakit-akit ang tawag ng pamumundok. Pangalawang anak ni Nachito at Aying de la Cruz si Edfu o Education for the Future, pangalang ibinigay sa kanya ng ama. Natatandaan mo yung sinabi sa'yo ng tatay mo no, nung pupunta na kayo sa bukid? Opo. Ano sabi niya? Tutulong kami sa mga tao. 13 anyos na si Edfu ngayon. Ngunit mahirap pa rin para sa kanya na alalahanin ang mga taong inilagi niya sa bundok. Iminungkahi sa amin na mas mapapagaan ang pagkwento ni Edfu kung dadaanin ito sa pagguhit. Ito, bahay to.